1572 kaharian ng Netherlands. Ang amihan ay dumaan sa makikitid na kalsada ng bayan ng Gorkum, hinahalo ang amoy ng tinapay na bagong hurno sa bahagyang halimuyak ng usok mula sa malalayong sakahan. Isang tahimik na bayan, puno ng masisipag na magsasaka, mangingisda, at mangangalakal. Subalit sa ilalim ng payapang balat nito, nararamdaman ng lahat ang nalalapit na unos. Sa isang maliit na kumbento sa tabi ng pangunahing simbahan, nakatayo si Padre Nicolas Piec, isang Fransiskanong pari na kilala sa kanyang matibay na pananampalataya at kahinahunan. Sa kanyang harapan ay ang 18 kapwa relihiyoso na may iba't ibang edad, mula sa mga batang seminarista hanggang sa mga veteranong monghe. Mga kapatid, malalim ang kanyang tinig, may dumating na balita mula sa Hilaga. Sinunog nila ang isang simbahan sa Brielle. Pinatay ang mga pari. Wala silang awa. Nagtinginan ang mga monghe. Ang ilan ay napalunok, ang iba'y agad na nagdasal. Darating sila rito, sabi ni Padre Leonard Van Vel, isang lalaking halos sing edad ni Nicolas, may matalim na titig at pusong puno ng tapang. Handa na ba tayo? Padre Jerome, ang pinakamatanda sa kanila, tumingin sa imahe ni Kristo sa dingding. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo nag-iisa. Ngunit alam nilang iba ang realidad. Ang tinutukoy nila ay ang grupo ng mga Sea Beggars, isang mabagsik na pangkat ng mga mandirigmang protestante na may layuning burahin ang Katolisismo sa Netherlands. Sa bawat bayan na kanilang sinasalakay, iniiwan nila ang mga simbahan na wasak at ang mga pari na pinapatay. Sa gitna ng kanilang usapan, bumukas ang pinto ng kumbento at pumasok si Hans, isang batang lalaki na tagapaglingkod sa simbahan. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang isang punit na piraso ng papel. Padre, isang babala. Kinuha ito ni Padre Nicolas at binasa ng malakas. Ang inyong oras ay tapos na. Isusunod namin ang Gorkum. Nagpalitan ng tingin ang mga pari. Alam nilang wala na silang oras. Padre Nicolas, lumapit si Padre Leonard. Ano ang ating gagawin? Huminga ng malalim si Nicolas bago sumagot. Tayo ay mananatili. Hindi natin iwan ang ating bayan, ang ating simbahan, at ang ating pananampalataya. Darating sila at haharapin natin sila. Sa labas, nagdilim ang ulap, tila nagpahiwatig ng paparating na unos. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang tahimik na gabi sa Gorkum ay tila isang bangungot na naghihintay lamang magising. Ang hangin ay puno ng pangamba, ang mga tao'y napipi sa kanilang sariling takot. Isang batang lalaki ang tumakbo sa madilim na eskinita, hinal na hinal, pilit na inilalayo ang sarili sa paparating na kapahamakan. Mula sa kanyang likuran, naririnig niya ang dumadagundong na yabag ng daan-daang bota, kasabay ng mga malulutong na sigaw na nag-uutos ng pag-atake. Dumating na sila. Mula sa hilagang bahagi ng bayan, sumabog ang isang apoy sa bubungan ng isang bahay. Sumunod ang isa pa. Ilang saglit lang, isang buong kalye ang lumamon ng nag-aalab na liwanag. Ang bayan ay nagising sa sigawan ng takot at paghiyaw ng mga puwersang sumasalakay. Ang mga Sea Beggars, mabagsik na mga mandirigma, ay dumating upang wasakin ang lahat ng kanilang madaanan. Sunugin ang lahat, sigaw ng isang mandirigma, hawak ang sulo habang winasak ang pinto ng isang tindahan. Isang matandang babae ang lumuhod sa kanyang harapan, namamanhik. Maawa kayo, huwag po. Ang sagot sa kanya ay isang suntok sa sikmura, dahilan upang siya ay bumagsak. Sinipa siya ng mandirigma palayo, at kasabay nito, itinapon ang nagbabagang sulo sa loob ng tindahan. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy at tinupok ang lahat ng nasa loob. Sa iba't ibang panig ng bayan, ang parehong pangyayari ay naganap. Ang mga bata ay hinila mula sa kanilang mga magulang, ang mga lalaking lumaban ay pinaslang ng walang pag-aalinlangan. Ang gabi ay puno ng halakhak ng mga sumasalakay, masaya sa kanilang ginagawang pagkawasak. Samantala, sa loob ng kumbento, isang batang lalaki ang sumugod papasok, hinihingal, namumutla sa takot. Padre Nicolas! Ang simbahan, winawasak nila ang simbahan. Tumayo si Padre Nicolas Piec, hindi na tinagsabalita. Tumayo rin si Padre Leonard Van Vel, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Ang ibang monghe ay tahimik na nagdasal, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Mga kapatid, wika ni Nicolas, ang oras natin ay dumating na. Mananatili tayo. Sa labas ng kumbento, naririnig nila ang tunog ng kahoy na winawasak.
Sinusubukan ng mga sundalo na wasakin ang pinto ng pangunahing simbahan. Ang altar, ang sagradong lugar ng pananampalataya, ay unti-unting bumagsak sa harapan ng kanilang pang-aabuso. Isang mandirigma ang lumapit sa tabernakulo, hinablot ito at itinapon sa sahig. Ang gintong lalagyan ng Eukaristya ay bumukas, at ang mga hostya ay nagkalat sa marmol. Isang sundalo ang lumapit at marahas na tinapakan ito gamit ang kanyang maruruming bota. Sa sandaling iyon, bumagsak ang katahimikan. May isang sumigaw. Isa pang sundalo ang umatras, hawak ang kanyang dibdib, namumutla. Sa sahig, sa ilalim ng kanilang mga paa, may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Mula sa dinurog na ostya, dumaloy ang pulang likido. Isang patak. Isa pa. Hanggang sa bumaha ang dugong tila nagmumula sa mismong laman ni Kristo. Ang ilan ay napaluhod sa takot. Ang iba'y nagmura, hindi matanggap ang kanilang nasaksihan. Hindi ito totoo. Sigaw ng isang sundalo, nanginginig ang kamay habang hinugot ang kanyang espada. Sa galit, hinampas niya ang altar, itinapon ang mga kandila, ngunit kahit anong gawin niya, hindi tumigil ang dugo sa pag-agos mula sa Eukaristya. Samantala, isang sundalo ang lumabas ng simbahan, nagtatakbo, hindi na lumingon pa. Ang iba naman ay nagdududa sa kanilang paniniwala. Ngunit ang kanilang kapitan, isang lalaking may pusong batong walang kinikilalang sagrado, ay lumapit, galit na galit. Walang himala. Panlilinlang lang ito. Hinawakan niya ang isa sa mga sundalo na nanginginig sa takot at itinulak ito. Hanapin ang mga monghe. Kung may magpapalaganap ng kasinungalingang ito, sila yon. Mula sa labas ng kumbento, narinig ni Padre Nicolas ang pagdating ng mga sundalo. Tumingin siya sa kanyang mga kapwa monghe. Sa kanilang mga mata, walang takot, kundi pananampalataya. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Walang nagsalita, ngunit nauunawaan na nila ang isa't isa. Hawak ang kanyang rosaryo, huminga ng malalim si Nicolas. Darating sila. Sa isang iglap, sumabog ang pintuan ng kumbento. Bumagsak ang pinto ng kumbento, at kasabay nito ang mabibigat na yabag ng mga sundalo na sumugod papasok. Ang mga monghe ay nanatiling nakatayo sa gitna ng maliit na kapilya, tahimik, ngunit may diwa ng tapang sa kanilang mga mata. Narito sila, sigaw ng isang sundalo, itinuro ang mga pari na nakayuko sa harap ng altar. Lumapit ang isang mandirigma, hawak ang kanyang espada, at marahas na itinulak si Padre Leonard Van Vel, dahilan upang siya ay bumagsak sa malamig na sahig. Hindi ito lumaban. Sa halip, bumangon siya, itinuwid ang kanyang kasuotan, at tumitig sa kanyang mga nang-aapi. Nasaan ang inyong Diyos ngayon, ha? Sigaw ng isa, sabay tawa ng mga kasama niya. Hindi ba niya kayo ililigtas? Dinala ng mga sundalo ang mga pari palabas ng kumbento, patungo sa simbahan, nang ayoy halos ganap ng nawasak. Ang malalaking pinto nito ay basag, ang loob ay puno ng mga nakatumbang bangko, at ang mga dingding ay may sugat mula sa mga espada at martilyo ng mga mandirigma. Sinira nila ang bawat rebulto ng mga santo. Ang imahe ng mahal na birhen ay kinaladkad sa lupa, ang mukha nito'y wasak, ang mga mata'y basag. Isang lalaking may malupit na ngiti ang dumampot ng krusipiho, itinapon ito sa gitna ng altar, at sinipa ito palayo. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang sundalo ang lumapit sa tabernakulo, ang sagradong sisidlan ng Eukaristya. Hawak ang kanyang patalim, ginamit niya ito upang pilit na buksan ang pintuan nito. Isang tunog ng punit na metal ang bumalot sa loob ng simbahan. Ang ginintuang sisidlan ay bumagsak, at mula rito, lumaglag ang banal na ostya sa sahig ng marmol. Isang tahimik na sandali ang lumipas. Ha? Ito ba ang sinasabi ninyong Diyos? Sigaw ng isang mandirigma, yumuko at dinampot ang isang ostya. Itinaas niya ito, pinagmamasdan habang umiikot sa kanyang kamay. Tignan ninyo! Isang mumunting piraso ng tinapay, at sasabihin nilang ito ang laman ng kanilang Kristo. Nagtawanan ang kanyang mga kasama. Lumapit ang kapitan ng mga sundalo, may kasamang pang-uuyam sa kanyang tinig. Kung ito ang inyong Diyos, kaya natin siyang tapakan. Ibinagsak ng sundalo ang ostya sa lupa. Isang saglit ng katahimikan. At sa isang iglap, tumapak siya rito gamit ang kanyang maruming bota, dinurog ito sa sahig ng simbahan. Ang kanyang mga kasamahan ay naghiyawan sa sigla, tinapakan din nila ang iba pang mga ostya, nirakan ng kanilang sapatos, habang nagtatawanan at iniinsulto ang pananampalataya ng mga monghe na nakatali sa tabi ng altar. Sa pilitang pinanonood ang kanilang kalapastanganan. Si Padre Nicolas Piec ay hindi kumibo.
Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa lungkot at puot na pinipigilan niya sa kanyang dibdib. At noon nagsimula ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang sundalo ang biglang tumigil. Mula sa ilalim ng kanyang sapatos, isang malalim na pulang likido ang lumabas, umaagos sa puting marmol ng simbahan. Napatingin ang iba pang mga sundalo. Ang mga ostyang kanilang dinurog ay nagsimulang maglabas ng dugo. Isa. Dalawa. Hanggang sa ang buong sahig ng simbahan ay natigmak ng malapot, mainit, at matingkad na dugong dumadaloy mula sa Eukaristya. May isang sundalo na humakbang paatras, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ano-ano ito? May lumuhod, hinawakan ang kanyang dibdib, at lumingon sa kanyang mga kasama. Diyos ko, dugo ito. Totoong dugo. Ang ilan sa kanila ay tulala, nanginginig ang kanilang mga kamay, ang iba'y napamulagat, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. May isang sundalo na lumuhod, hindi na namalayang siya mismo ang nag-antanda ng krus, kahit noon pa'y wala siyang pananalig sa Diyos. Ngunit hindi lahat ay sumuko sa kanilang nasaksihan. Niloloko lang tayo ng mga pari, sigaw ng isang sundalo na pilit na itinatanggi ang kanyang nakikita. Isa itong panloloko. Nilapitan niya ang altar, hinugot ang kanyang espada, at sa isang iglap, hinataw ito pababa, pinutol ang isang bahagi ng kahoy ng altar. Ngunit kahit anong galit ang kanyang gawin, hindi tumigil ang dugo sa pagdaloy mula sa Eukaristya. Mas lalo pang lumakas ang pag-agos nito, tila isang boses ng langit na hindi nila kayang patahimikin. May isang sundalo na nagtatakbo palabas ng simbahan, dinig ang kanyang malalakas na hakbang, hindi na lumingon pa. Isa itong sumpa, sigaw ng isa pang mandirigma, nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang espada. Hindi tayo maaaring manatili rito. Ngunit ang kanilang kapitan, isang lalaking punong-puno ng galit, ay tumayo sa harapan nila, walang takot sa kanyang mga mata. Hindi ito himala, anya. Isa lamang itong panlilinlang ng mga Katoliko. Walang Diyos na magpapakita sa atin. Huminga siya ng malalim, lumapit sa isa sa mga monghe, at may isang marahas na utos. Hanapin ang mga natitirang pari. At patayin silang lahat. Sa labas ng simbahan, ang bayan ng Gorkum ay nilamon ng takot. At ang mga mongheng na natiling buhay ay hinila palabas ng simbahan, bitbit ng mga sundalo na hindi na matatakasan ng konsensya ang kanilang nakita. Ang katahimikan ay bumalot sa loob ng nasirang simbahan. Ang sahig, na kanina lamang ay puno ng sira at abo, ngayon ay natigmak ng dugong umaagos mula sa Eukaristya. Walang sinuman ang makagalaw. Ang ilan sa mga sundalo ay patuloy na nakatitig sa sahig, ang kanilang mga mata ay punong-puno ng takot. Isang mandirigma ang lumapit sa kanyang kapwa, nanginginig ang kamay habang hinawakan ang balikat nito. Ano ang ibig sabihin nito? Mahina niyang bulong, ngunit walang sumagot. Sa isang sulok, isang sundalo ang biglang sumuka, hindi kayang tanggapin ang nakita niyang milagro. Isa itong sumpa, bulong ng isa. Ginagalit natin ang Diyos. Biglang may isa pang sundalo na tumakbo palabas ng simbahan, kasunod ang ilan pang iba. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng takot, parang may aninong sumusunod sa kanila. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay sumasabay sa kaba ng kanilang mga puso. Ngunit ang iba ay hindi basta-basta magpapatalo sa kanilang paniniwala. Hindi tayo maaaring maniwala sa kanilang kasinungalingan, sigaw ng kapitan, lumapit sa altar, galit na galit. Isa lamang itong panloloko. Hinugot niya ang kanyang espada at muling hinataw ang altar. Ngunit kahit anong lakas ng kanyang galit, hindi tumigil ang dugo sa pag-agos mula sa Eukaristya. Mabilis siyang humarap sa kanyang mga tauhan. Itigil niyo ang takot na yan. Walang himala. At kung may nagkakalat ng kasinungalingang ito, itinuro niya ang mga paring nakatali sa isang tabi. Sila ang dapat sisihin. Lumapit ang isang sundalo sa kanila, tumingin kay Padre Nicolas Piec na nakatayo pa rin, hindi natinag. Ano ang ginawa ninyo? Paano ninyo ito nagawa? Tahimik lamang si Padre Nicolas. Tiningnan niya ang sundalo sa mata, at sa isang banayad na tinig, sinabi niya, hindi ito gawa ng tao. Ang inyong mga mata mismo ang saksi sa katotohanan. Napalunok ang sundalo. Mabilis siyang umatras. Ngunit hindi ito nagustuhan ng kapitan. Wala nang dapat pagtalunan. Ang ating utos ay linisin ang bayan mula sa panlilinlang na ito. Hanapin ang lahat ng pari at patayin silang lahat. Ang utos ay kumalat sa buong bayan. Sa loob lamang ng ilang minuto,
ang mga sundalo ay nagsimulang maghanap sa bawat tahanan, pilit na hinuhugot ang sinumang maaaring tumulong sa mga pari. Ang mga pinto ay pinasok ng walang pahintulot, ang mga kasangkapan ay winasak, at ang mga tao ay sa pilitang pinaluhod upang sagutin ang kanilang mga tanong. Nasaan ang iba pang mga pari? Sigaw ng isang sundalo sa isang matandang lalaki na nanginginig sa takot. Sabihin mo sa amin o ipapapatay kita ngayon din. Ngunit ang mga mamamayan ng Gorkum ay hindi nagsalita. Alam nilang walang sinumang dapat ipagkanulo. Alam ninyong hindi ninyo sila maililigtas, bulong ng isang sundalo, habang pinagmamasdan ang isang babaeng nagtatago sa kanyang mga anak. Ngunit kahit anong gawin nyo, sisirain pa rin namin ang pananampalatayan nyo. Sa kabilang dako, ilang mga pari ang nakahanap ng masisilungan sa isang lumang imbakan sa dulo ng bayan. Si Padre Leonard Van Vel ay naroon, hawak ang kanyang rosaryo, tahimik na nagdarasal. Hindi na tayo makakatakas, bulong ng isang batang sakristan, takot na takot. Hindi tayo dapat matakot, sagot ni Padre Leonard. Ang ating buhay ay wala sa kanilang kamay. Nasa kamay ito ng Diyos. Biglang may kumatok sa pinto. Isang mabilis na katok, mahina ngunit puno ng pagmamadali. Padre, buksan niyo. Bilis! Dagliang lumapit si Padre Leonard at iniangat ng bahagya ang pinto. Nakatayo sa labas si Hans, ang batang tagapaglingkod sa simbahan, hingal na hingal. Natagpuan na nila ang iba pa. Kailangang umalis na kayo. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kalsada. Nandito sila! Dali! Ang tunog ng mga yabag ng sundalo ay palakas ng palakas, at ilang sandali lang, ang pinto ng imbakan ay bumagsak sa lakas ng kanilang pagsipa. Hinila nila palabas ang mga natitirang pari. Hindi man sila lumaban, alam nilang wala na silang ligtas. Sa plaza ng bayan, ang mga pari ay muling pinagsama-sama, napapaligiran ng mga sundalong sabik sa kanilang dug. Si Padre Nicolas Piec ay muling itinulak sa harapan. Nasaan ang inyong Diyos ngayon, Padre? Tanong ng kapitan, puno ng pangungutya. Narito ang inyong pagkakataon. Sabihin niyong isang kasinungalingan lamang ang lahat ng ito, at pababayaan ko kayong mabuhay. Tahimik si Padre Nicolas. Lumapit sa kanya ang isang sundalo, hawak ang isang piraso ng Eukaristya na kanilang natagpuan mula sa sirang simbahan. Luhuran ito. Itakwil ito at palalayain ka namin. Lumingalinga si Padre Nicolas sa kanyang mga kasama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod, sugatan ng ilan, ngunit walang sinuman ang bumitaw sa kanilang pananampalataya. Muli niyang tiningnan ang sundalo sa mata, at sa isang matatag na tinig, sinabi niya, "Hindi ko maitatatwa ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. At hindi ako matatakot sa mga taong pumapatay lamang ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa." Natahimik ang lahat. Isang malalim na buntong hininga ang binitiwan ng kapitan. Kung gayon ang inyong kamatayan ay nakatakda na. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga pari ay tinali ng matibay na lubid at itinulak pasulong. Ang kanilang paglalakbay patungo sa martiryo ay nagsimula. Ang amoy ng kahalumigmigan at bulok na kahoy ay bumalot sa makipot na piitang nagsilbing huling hantungan ng mga pari. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa putik at tubig alat na pumuno sa sahig ng madilim na selda. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na butas sa dingding, sapat lamang upang masilayan nila ang isa't isa sa kanilang paghihirap. Sa bawat sulok, may sugatang katawan, nanginginig sa lamig, may mga latay sa kanilang likuran mula sa walang awang pagpapahirap ng mga sundalo. Ang ilan ay napaluhod sa pagod, ang iba na may tahimik na nagdarasal. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihirap, walang isa man sa kanila ang bumitaw sa kanilang pananampalataya. Isang sundalo ang bumukas ng pinto, bumungad ang kanyang anino, kasabay ng tunog ng kanyang mabibigat na yabag. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang kahon, at sa loob nito, nakalatag ang ilang piraso ng Eukaristya na kanilang ninakaw mula sa simbahan. Narito ang inyong Diyos, wika niya, itinataas ang isang puting ostya sa harapan ng mga pari. Kung gusto ninyong mabuhay, may isa lang kayong kailangang gawin. Ipagkanulo siya. Tumingin siya sa mga bilanggo, ngunit walang sumagot. Hindi siya nagmamadali. Nilapitan niya si Padre Leonard Van Vel, na nasa sulok, halos hindi na makagalaw mula sa tinamong latay. Ikaw, anya, dinuro siya ng daliri. Tumayo. Dahan-dahang bumangon si Padre Leonard, nang angatog ngunit matatag ang kanyang titig. Pinanood siya ng iba pang mga pari, nakahawak sa kanilang rosaryo, tahimik na nagdarasal.
Ito ang kasunduan, patuloy ng sundalo, itinapat ang ostya sa mukha ng pari. Luraan ito at palalayain ka namin. Maaari kang lumabas dito ng buhay. Ang Diyos mo ay wala rito upang iligtas ka. Tahimik si Padre Leonard. Tinitigan niya ang ostya sa kanyang harapan, pagkatapos ay unti-unti niyang inabot ito. Nagkatinginan ang mga sundalo, tiyak na nagtagumpay sila sa wakas. Ngunit bago pa nila maipagdiwang ang kanilang tagumpay, isang bagay ang nangyari na hindi nila inaasahan. Sa halip na lapastanganin ang Eukaristya, dahan-dahang inilapit ni Padre Leonard ang ostya sa kanyang mga labi, pumikit, at buong galang na isinubo ito. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa piitan. Walang sundalong nakagalaw, walang huminga. Ang lahat ay nakatingin sa pari na tahimik na lumunok ng ostya, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan, parang isang taong tinanggap ang kanyang kapalaran ng walang pangamba. Sa isang iglap, isang sundalo ang biglang sumigaw. Anong ginawa Hinila siya ng isa pang bantay, ibinagsak sa lupa, ngunit hindi na tinag ang kanyang mukha. Isang suntok ang lumapat sa kanyang panga, dahilan upang bumagsak siya, ngunit kahit dumugo ang kanyang labi, hindi siya umimik. Sa kabila ng sakit, isang banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang iba pang mga pari ay tumayo, ngayon ay nakatitig sa mga sundalo, walang takot. Isa-isa, lumuhod sila at nagsimulang manalangin, animoy hindi na nila alintana ang lahat ng nangyayari sa paligid nila. Ang kapitan ng mga sundalo ay lumapit, galit na galit, ang kanyang kamao ay nakatikom, nanginginig sa matinding puot. Bakit? Sigaw niya kay Padre Leonard. Bakit niyo ito ginagawa? Hindi ba kayo natatakot sa kamatayan? Muli, walang sumagot. Ang kapitan ay napaatras, pinagmamasdan ang mga bilanggo sa kanyang harapan. Hindi na niya sila nakikita bilang mahihinang kalaban, ngunit bilang mga taong hindi niya kailanman kayang basagin. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya alam kung paano sila matatalo. Ang madaling araw ay may dalang malamig na hangin na tila nagbabadya ng isang madilim na pangyayari. Ang bakal na pinto ng piitan ay bumukas ng may tunog na nagpapakilabot, at mula rito ay pumasok ang isang pangkat ng mga sundalo, hawak ang matitibay na lubid. Sa kanilang mga mata, wala ng awa, wala ng pag-aalinlangan. Panahon na, malamig na wika ng kapitan, itinuro ang mga pari na isa-isang tumayo. Ang 19 na mga relihiyoso, sugatan, pagod, ngunit hindi nawala ng sigla, ay dahan-dahang bumangon. Walang isa man sa kanila ang nagpumiglas, walang nagpakita ng takot. Sa halip, isang banayad na kapayapaan ang bumalot sa kanila, animoy tanggap na nila ang kanilang kapalaran. Sinimulan ng mga sundalo ang pagtali sa kanilang mga kamay gamit ang matibay na lubid. Ang iba sa kanila ay pilit na pinaluhod, ngunit kahit sa kanilang paghihirap, walang bumitaw sa kanilang pananalig. Si Padre Nicolas Piec ay tumingin sa kanyang mga kasamang pari, at sa isang mahinang tinig, sinabi niya, ang ating paglalakbay ay nagtatapos dito sa mundo, ngunit magsisimula sa kaharian ng Diyos. Nagkatinginan ang mga relihiyoso, at sa isang tahimik na pag-unawa, lahat sila ay ngumiti. Ang marahas na martsa patungo sa lugar ng bitayan ay nagsimula. Sa harapan, ang mga sundalo ay walang awang humihila sa kanilang mga bihag, ang kanilang mga bota ay dumadagundong sa putikan at mga bato sa lupa. Sa likuran, ang ilang mga mamamayan ng Gorkum ay lihim na sumusunod, hindi makapaniwala sa trahedyang kanilang nasasaksihan. Ngunit sa gitna ng tila pagtutulak sa kanila sa kamatayan, isang bagay ang nagpaiba sa eksenang iyon. Nagsimula silang magdasal. Maliit lamang sa simula, mahihinang bulong ng Ama namin, ngunit nang bumalik ang sigla sa kanilang tinig, unti-unting lumakas ang pag-awit nila ng mga himno ng pananampalataya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo Ang kanilang tinig ay kumalat sa buong kalsada, dumaan sa mga pader ng bayan, umabot sa mga bintana ng mga bahay kung saan nagkukubli ang mga tao, takot na takot ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Nagkatinginan ang ilang sundalo, nag-aalinlangan. Bakit hindi sila tumatangis? Bakit hindi sila lumuluhod, hindi nagmamakaawa para sa kanilang buhay? Ang ilan sa mga sundalo ay napatingin sa lupa, tila may lumalaban sa kanilang kalooban. Hindi nila maunawaan kung paano ang mga taong ito, na dapat ay basag at takot, ay tila mas kalmado pa kaysa sa kanila. Sa gitna ng prosesyon, isang batang sundalo ang lumapit sa kapitan. Ginoo, hindi ba sila dapat humihingi ng tawad sa kanilang buhay? Hindi sumagot ang kapitan. Matalim ang kanyang titig, ngunit kahit siya ay hindi na maitago ang kanyang pagkabahala. Sa dulo ng kalsada, naghihintay ang bitayan.
Ang kahoy na istruktura ay nakatayo sa harap ng isang lumang barnisadong pader, at sa ilalim nito, 19 na lubid ang nakasabit, handang lunurin ang bawat kaluluwang dadapo sa kanila. Isa-isang inihilera ang mga pari. May ilan sa kanila ang hirap ng humakbang dahil sa sugat at gutom, ngunit kahit sa kanilang huling sandali, wala ni isa ang nagpakita ng takot. Lumapit ang kapitan, huminga ng malalim at muling sinubukan ang huling hakbang. Tumigil na kayo sa inyong kahangalan, anya, itinuro si Padre Nicolas. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mong isang kasinungalingan ang lahat ng ito, at mabubuhay kayo. Tahimik si Padre Nicolas. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang mga kasamahan. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang parehong pananampalatayang hawak niya sa kanyang dibdib. At sa isang mahina ngunit matibay na tinig, sinabi niya, ang ating pananampalataya ay hindi matatapos dito. Ang kamatayan ay hindi isang pagkatalo, kundi isang tagumpay. Huwag kayong matakot, sapagkat tayo ay aalis sa mundong ito na may kapayapaan sa ating puso. Isang sundalo ang nakagat ang kanyang labi. May isang humakbang paatras, tila nag-aalinlangan kung dapat pa bang ituloy ang kanilang misyon. Ngunit ang kapitan ay hindi na makakapayag na lumambot ang kanyang mga tauhan. Magsimula na, sigaw niya. Isa-isang itinali ang mga pari sa ilalim ng mga bitayan. Ang kanilang huling mga salita ay mga panalangin, hindi pagsusumamo. Sa huling pagkakataon, tumingala si Padre Nicolas Piec sa langit, at sa isang banayad na tinig, sinabi niya, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong kalooban. At sa huling sigaw ng utos ng kapitan, bumagsak ang mga katawan ng mga martir ng Gorkum, iniwan sa hangin ang kanilang diwa ng pananampalataya. Ang bukang liwayway ay sumilay sa madilim na langit, isang malamig na silahis ng liwanag na tila nag-aalinlangan kung dapat nitong salubungin ang karumaldumal na pangyayari na magaganap sa araw na iyon. Sa gitna ng isang malawak na parang sa labas ng bayan, nakatayo ang isang kahoy na bitayan, yari sa magaspang na troso, isang simbolo ng hatol na ipinataw sa 19 na alagad ng pananampalataya. Sa ilalim nito, nakaluhod ang mga pari, marurusing, sugatan, ngunit walang bakas ng pangamba sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay nakayuko, tahimik na nananalangin, habang ang iba naman ay magkahawak kamay, pinapalakas ang loob ng isa't isa. Ang kanilang mga salarin, ang mga sea beggars, ang mga sundalong inutusan upang tapusin ang kanilang buhay, ay tahimik na naghahanda. Hindi tulad ng dati nilang asal, wala ng halakhak, wala ng pang-aalipusta. Kahit ang pinakamararahas sa kanila ay tila apektado ng di maipaliwanag na kapayapaang bumabalot sa kanilang mga bihag. Ang kapitan ng mga sundalo, na siyang nag-utos ng kanilang kamatayan, ay lumapit sa pangkat ng mga pari. Tinitigan niya sila isa-isa, parang hinihintay na may isa sa kanila ang lumuhod sa takot at humingi ng habag. Ngunit wala ni isang gumalaw. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon, anya, ang kanyang tinig ay malamig ngunit may bahid ng pang-usisa. Itakwil ninyo ang inyong Diyos. Sabihin niyong hindi siya totoo at palalayain ko kayo. Walang sumagot. Tumingala si Padre Nicolas Piec, ang kanilang pinuno, at mumiti ng payapa. Tumayo siya, itinuwid ang kanyang likod, at marahang humakbang palapit sa kapitan. Tiningnan niya ito sa mata, walang galit, walang takot, lamang isang tahimik na determinasyon na hindi kailanman mababasag ng dahas. Huwag kang mag-abala, wika niya. Hindi mo kayang patayin ang hindi mo nauunawaan. Muli siyang humarap sa kanyang mga kasamang pari, at sa kanyang huling pagkakataon, nagsalita siya ng may kabuang kapayapaan. Mahal kong mga kapatid, malapit na nating makamtan ang ating gantimpala. Ang ating pananampalataya ay hindi natin ikinahihiya, ni hindi natin ito isinuko, sapagkat ang ating Panginoon ay tunay na buhay. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang tanong, sino ang tunay na bihag sa araw na ito? Tayo ba, na nakahandang mamatay alang-alang sa katotohanan? O sila, na gumugol ng kanilang buhay sa pagpapahirap sa iba upang punan ang kawalan sa kanilang mga puso? Natahimik ang lahat. Kahit ang ilan sa mga sundalo ay hindi maiwasang lumingon palayo, tila ayaw nilang harapin ang katotohanang maaaring sila nga ang tunay na talunan sa gabing ito. Ang kapitan ay suminghal, hindi na matiis ang anyo ng kumpiyansa sa mukha ng pari. Kung gayon, wala nang dahilan pang patagalin ito. Ibinigay niya ang hudyat. Ang unang pari ay kinaladkad patungo sa bitayan. Ang lubid ay ipinosisyon sa kanyang leeg, at sa isang mabilis na galaw, hinila ang patibong sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang saglit ng pakikibaka, isang maikling pagkampay ng mga braso,
at ang kanyang katawan ay nanatiling nakabitin, unti-unting nawalan ng galaw. Walang sumigaw. Walang lumaban. Ang sumunod na pari ay humakbang ng kusa patungo sa kanyang kapalaran, walang alinlangan, walang pangamba. Sa bawat isa na isinunod sa bitayan, walang sigaw ng sakit o pakiusap ng awa, tanging dasal at katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Isa-isa, umakyat sila sa entablado ng kanilang martiryo. Isa-isa, lumisan sila sa mundong ito. Si Padre Leonard Van Vel ang panghuli bago kay Padre Nicolas. Sa kanyang huling sandali, itinaas niya ang kanyang mga kamay, tila sinusubukang hawakan ang langit. Panginoon, ako'y hindi karapat-dapat na tanggapin ka, ngunit sa isang salita mo lamang, ako'y gagaling. At sa isang iglap, siya'y nawala na rin. Si Padre Nicolas Piec ang huling itinulak patungo sa kanyang hantungan. Inilagay sa kanyang leeg ang lubid, ngunit bago ito mahila, muli niyang tiningnan ang kapitan. Ikaw na nagdala sa amin dito, hangad kong mahanap mo ang kapayapaan sa araw na matauhan ka sa katotohanan. At sa kanyang huling sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng isang huling panalangin. Ang hukay sa ilalim niya ay bumukas, at ang kanyang katawan ay bumitin sa hangin, tulad ng kanyang mga kasamang nauna sa kanya. Sa wakas, tapos na. Ang ilan sa mga sundalo ay tumalikod, hindi makayanang panoorin ang kanilang ginawa. May ilang lihim na nag-antanda ng krus, habang ang iba na may tahimik, hindi sigurado kung tama ba ang kanilang mga naging kilos. Ngunit hindi na mahalaga. Ang kanilang mga kamay ay may bahid ng dugo ng mga taong hindi kailanman sumuko. Habang ang araw ay patuloy na pumaitaas sa langit, ang kanilang mga katawan ay nanatiling nakabitin, gumagalaw sa banayad na pag-ihip ng hangin. Ang mga anino nila ay humahaba sa lupa, tulad ng kanilang diwa na hindi kailanman mapapawi. Sa huli, ang kanilang buhay ay kinuha, ngunit ang kanilang pananalig ay nanatiling buhay, mas matatag kaysa kailanman. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, at ang huling bakas ng dugo ng mga martir ay nahugasan na ng ulan. Ang bayan ng Gorkum ay tahimik, tila nagluluksa sa 19 na buhay na kinitil sa pangalan ng kanilang pananampalataya. Mula sa dilim, isa-isang lumabas ang mga mamamayan, takot pa rin ngunit may bagong sigla sa kanilang mga hakbang. Dahan-dahan nilang nilapitan ang bitayan, kung saan nakabitin pa rin ang mga katawan ng mga pari, gumagalaw lamang sa banayad na pag-ihip ng hangin. Walang sinuman ang nagsalita. Ang ilan ay napaluhod, habang ang iba'y lumapit upang alisin ang mga lubid sa leeg ng mga martir. Si Hans, ang batang tagapaglingkod sa simbahan, ay lumuhod sa tabi ng katawan ni Padre Nicolas Piec. Pinunasan niya ang putik sa mukha ng pari, ngunit sa kabila ng lahat ng pagpapahirap na dinanas nito, ang kanyang mukha ay nanatili sa isang tahimik na anyo ng kapayapaan. Bakit nila ginawa ito? Bulong ng bata, ang kanyang tinig ay nanginginig. Bakit sila pinatay? Isang matandang babae ang lumapit at hinaplos ang kanyang ulo. Dahil hindi sila natakot, mahina niyang sagot. At dahil ang kanilang pananalig ay hindi kayang basagin ng kahit anong dahas. Isa-isa, ibinaba ng mga mamamayan ang katawan ng bawat pari at maingat na inilibing sila sa tabi ng simbahan. Walang seremonya, walang magarbong libing, tanging dasal at luha ng bayan ang naghatid sa kanila sa huling hantungan. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanilang kwento. Sa mga sumunod na linggo, ang balita ng kanilang kamatayan ay kumalat sa buong bansa. Ang mga manlalakbay mula sa iba't ibang bayan ay nagsimulang dumating sa Gorkum upang magbigay-pugay. Sa loob ng ilang buwan, ang lugar ng kanilang kamatayan ay hindi na basta isang lumang bitayan, kundi isang dambana. Ang mga tao ay nagdadala ng kandila at nagdarasal sa harap ng kanilang puntod, humihingi ng lakas sa harap ng pagsubok. Habang patuloy na kumakalat ang kanilang kwento, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa Europa. Ang kanilang sakripisyo ay hindi na isang lihim, kundi isang patunay na may mga taong handang ialay ang lahat para sa katotohanan. Makalipas ang ilang taon, isang liham ang dumating sa Roma, nagsasalaysay ng kanilang sakripisyo. Dinala ito sa Santo Papa, na ilang araw na ring naririnig ang pangalan ng mga martir ng Gorkum. Binasa niya ang kanilang kwento, ang kanilang pagtitiis, ang kanilang paninindigan, at isang araw, nagbigay siya ng isang utos. Ang kanilang pangalan ay hindi dapat malimutan. Lumipas ang mahigit 300 taon, ngunit hindi nawala ang alaala ng kanilang sakripisyo. Noong 1867, sa ilalim ng pamumuno ni Papa Pio XI, idineklara ng Simbahang Katolika na ang 19 na martir ng Gorkum ay opisyal ng mga santo. Sa harap ng libu-libong mananampalataya,
ang kanilang kwento ay muling binigkas, hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang tagumpay ng pananampalataya. Sa Gorkum, sa mismong lugar kung saan sila pinatay, itinayo ang isang dambana bilang patunay na minsan, may mga taong mas piniling mamatay kaysa itakwil ang kanilang Diyos. At hanggang sa araw na ito, sa bawat taong dumadalaw sa kanilang puntod, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa hangin. Kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan, hanggang saan mo kayang ipaglaban ang iyong pananampalataya? Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment ang si pananampalataya para malaman namin. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Salamat sa iyong suporta.